Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1181. Bagamat ang cultivation ng Spectral ay bumaba sa second level ng Nether Passage Stage, hindi ganoon kadaling ibagsak siya kahit na may mga tao sa third, fourth o kahit na fifth level. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Pagkatapos ng lahat, ang Spectral Gang ay nagdulot ng napakaraming gulo at nakagawa ng ilang kalaban. Ngayong nawala na siya ng proteksyon, mahihirapan siyang lumaban sa napakarami. Pagkaalis ni Spectral, ang pinuno ng Wild Dragon Gang, si Tai Long, ay nagsabi sa gulat, "Frivolous Scholar, kung gayon tayo. Huwag kang mag-alala, Scholar ako. Wala akong masyadong ambisyon, basta hindi ka maging pangalawang Spectral, ayos lang." Sumagot ang walang kabuluhang Scholar, pagkatapos ay nagpatuloy, "Mga ginoo at mga ginoo, bukas na ang aking Northern Heavens Academy. Kung mayroong sinumang interesado, maaari kang pumunta sa Johua City sa hilagang silangan ng Chaotic Black Corner. Ang recruitment point ng Northern Heavens Academy ay naroon. Ang aking Northern Heavens Academy ay walang cultivation requirement. Hanggat mayroon kang mabuting pag-uugali, magiging maayos ka. Siyempre, kailangan mo pa ring pumasa sa ilang mga pagsubok." Panipi, noong nakaraan, isinara ng Northern Heavens Academy ang mga pinto nito para mag-recruit ng mga estudyante. Sa makatuwid, hindi ganoon kalaki ang impluwensya nito. Ang sinumang pumasok sa Northern Heavens Academy ay mapait na maglilinang sa loob. Pagkaraan ng libu-libong taon, may mga taong nakalimutan na ang tungkol sa Northern Heavens Academy. Ngayong muling binuksan ang Northern Heavens Academy, ito ay isang magandang bagay para sa ilang mga tao. Gayunpaman, para sa mga nagal-inang ng mga sining ng demonyo at gumawa ng mga karumal-dumal na gawain, ito ay isang bangungot. Sa sandaling ito, sa isang tore sa di kalayuan, Sect Master, ang walang kwentang scholar na ito ay talagang isang taga Northern Heavens Academy, gulat na sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. "Hindi mo kailangang mag-alala, bagamat nililinang mo ang mga sining ng demonyo, hanggat hindi mo ito ihahayag, hindi malalaman ng walang kabuluhang scholar na ito." Paalala ng lalaking nakasuot ng itim. Bagaman sinabi niya iyon, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay labis pa rin ang takot. Ang walang kwentang scholar na ito ay isang pag-iral na maaaring pumatay ng isang 9th level na eksperto sa Nether Passage Stage. "Sect Master, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Tanong ng medyo may edad na. Sa napakaraming kapatid na pinalaya, nawalan sila ng mahigit 1,000,000 inner demon kills. Ito ay labis na pagkalugi. Matatanggap ko lang ang pagkawalang ito, maliban na lang kung. Bago pa man matapos magsalita ang lalaking nakaitim, isang figure ang bumaril sa kanya. "Cao Jixing, anong nangyayari?" Isa pang lalaking nakasuot ng itim ang lumitaw. Gayunpaman, ang aura sa kanyang katawan ay hindi mas mahina kaysa sa Sect Master ng Chaotic Black Corner Underworld Branch, si Cao Jixing. "Dumating ka sa tamang panahon. Pinalaya na ang magkapatid na iyon, at ang nagligtas sa kanila ay isang disipulo ng Northern Heavens Academy. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon?" Pagkatapos ay ikinwento ng Underworld Branch Sect Master ang kanyang nakita at narinig. "Humph, itong si Yuhuan ay walang kakayahan. Damn it, magpadala ka ng taong pumatay sa kanya." Isang malamig na nguso ang nakasuot ng itim na lalaki at sinabing, "Hindi ko akalain na magkakaroon talaga ng scholar sa Black Chaotic Corner. Paano kung ang Northern Heavens Academy iyon? Ang sinumang lalaban sa Underworld ay hindi magkakaroon ng magandang wakas." Panipi, "Kung ganoon ano ang iyong gagawin?" Nagtanong ang Underworld Branch Sect Master. "Ipadala ang mensahe at i-refresh ang mga misyon na ito." Malamig na, sagot ng lalaking nakaitim. "I-refresh ang mga misyong ito." Matapos marinig ito ng Underworld Branch Sect Leader, nilunok niya ang kanyang laway. Milyon-milyong inner demon kills iyon. Bukod dito, sa napakaraming magkakapatid na magkakasama, malamang na magdulot ito ng kaguluhan. "Bakit mo hinuli ang mga taong ito?" Hindi maiwasang magtanong ng Branch Sect Leader ng Underworld. "You don't have the right to know. You didn't do your job well this time. Sumama ka sa akin," sabi ng lalaking nakaitim na damit sa Underworld Branch Sect Leader.
Gusto ba talaga nating maging magkaaway ang Northern Heavens Academy? Tanong pa rin ni Cao Jishing. Anong Northern Heavens Academy? Sa Underworld, may mga assassin pa nga sa rebirth stage. Ano ang dapat katakutan sa isang Northern Heavens Academy? Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay labis na kasuklam-suklam. Sa sobrang bilis, nagsimulang gumalaw ang dalawa. Sa sandaling ito, sinundan na ni Yezuan ang malaking grupo at iniwan si Elder Ling Yao. Hindi lang iyon, marami ring mga disipulo ng Heavenly Thunder Hall na dumating sa Black Chaotic Corner. Kaya naman, nakiisa rin sila at pinabalik ang malaking grupo. Kasama nila si Ling Mutian at ang iba pa. Si Ling Mutian ay nasa 4th level ng Nether Passage Stage, ngunit halos hindi niya kayang harapin ang 5th level ng Nether Passage Stage. Matapos makitang sunod-sunod na pinatay ni Yezuan ang 4 na eksperto sa 5th level Nether Passage Stage, hindi na siya nang ahas na tumingin kay Yezuan. Ang kakayahan ni Yezuan ay nangunguna na sa Heavenly Thunder Hall. Kahit na si Ling Zhangtian ay hindi magawa ito noong nasa 3rd level siya ng Nether Passage Stage. Sa daan, sinusundan sila ng 3 iskolar. Gayunpaman, tinatalakay nila ang mga bagay na pang-akademiko sa mahinang boses. Mayroon ding mga tula at iba pa sa mundong ito. Kung gagamitin ko ba ang mga tula mula sa aking nakaraang buhay, magdudulot ba ito ng kaguluhan? Ang ganoong kaisipan ay biglang lumitaw sa isip ni Yezuan. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para maging masyadong calculative, dahil pakiramdam niya ay hindi ganoon kadali ang mga bagay. Ang halaga ng magkapatid na ito ay hindi bababa sa 1,000,000 inner demon pills. Kung ang Underworld ay magre-refresh ng bagong misyon, tiyak na makakaakit ito ng maraming assassins. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Dati, ibinunyag ng walang kwentang iskolar ang kanyang background upang maging mas ligtas ang pag-escort. Gayunpaman, ang mga tao ay mamamatay para sa kayamanan at ang mga ibon ay mamamatay para sa pagkain. Siguradong maraming nanunood. Bagamat maaari niyang gamitin ang Eye of the Void para direktang ipadala ang mga taong ito pabalik sa Heavenly Thunder Hall, ang Eye of the Void ay ang kanyang kakayahan sa pagtakas. Paano niya na-expose ng ganun-ganun lang? Kung ito ay nalantad, may mga taong maaaring maglagay ng bitag para sa kanya sa hinaharap. Sa oras na iyon, siya ay nasa matinding problema. Ang mga kaharian ng magkapatid na ito ay mababa, kaya ang kanilang bilis ay napakabagal. Hindi bababa sa, aabutin ito ng 3 hanggang 4 na araw. Napakabilis, lumipas ang 1 araw. Sa araw na ito, walang anumang kakaibang paggalaw. Ang mga kasanayan ni Yezuan ay nag-refresh din sa kanilang mga cooldown. Idinagdag na nakalusot na siya sa ika-4 na antas ng Nether Passage Stage. Maaari pa niyang labanan ang mga kalaban sa ika-7 antas ng Nether Passage Stage, at mapatay pa sila. Gayunpaman, tulad ng kanilang paglalakbay sa loob ng 2 araw, nagbago ang ekspresyon ni Yezuan. Naramdaman niya ang paglapit ng mga tao, at medyo marami sila. Elder Ling Yao, may 100 tao na lumalapit sa atin. Nagmamadaling paalala ni Yezuan. Habang binibigkas ang mga salitang ito, naging solemn na ang ekspresyon ni Elder Ling Yao. Ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa kay Yezuan. Bagamat hindi niya alam kung paano ito natuklasan ni Yezuan, malinaw na totoo ito. Dapat yung mga assassin na galing sa Underworld. Inalis ng isang iskolar ang libro sa kanyang kamay at naglabas ng mahabang espada. Ganon din ang ginawa ng 2 pang tao. Kahit na sila ay mga iskolar mula sa Northern Heavens Academy, hindi yun nangangahulugan na hindi sila pumatay. Dahil ang mga assassin na ito ay nang ahas na humanap ng gulo sa kanila, nililigawan nila si kamatayan. Nang makitang huminto sina Ling Yao, Yezuan, at ang iba pa, ang daang pares ng magkapatid ay nagpahayag din ng nagtatakang mga ekspresyon. Lahat, huwag matakot. Si Elder Ling Yao ay makapangyarihan, at may 3 henyo mula sa Northern Heavens Academy. Magiging maayos tayo. Tama. Napakalakas ng Northern Heavens Academy. Siguradong magiging maayos tayo. Hinahabol tayo ng mga assassin na to. Mas maganda kung mamatay silang lahat. Ang mga taong iyon ay nag-uusap sa mahinang boses. Napakabilis, isang malaking grupo ng mga tao ang lumitaw sa harap ng lahat. Kabanata 1182, 3 7th Level Ethereal Opening Stage.
Nagsalubong ang mga kilay ni Ye Zuan dahil hindi niya maiwasang kiligin. Nang hindi binanggit ang daang mga assassin sa 3rd level ng Ethereal Opening Stage at mas mataas, ang tatlong 7th level Ethereal Opening Stage na ito ay sapat na para magdusa siya. Maliban sa tatlong assassin ng 7th level Ethereal Opening Stage na ito, mayroong 6 na 6th level Ethereal Opening Stage at 12 ng 5th level Ethereal Opening Stage assassin. Ang line-up na ito ay natakot kay Ye Zuan. Mukhang kailangan kong lumaban hanggang kamatayan sa pagkakataong ito. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Ye Zuan sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi siya natakot. Kahit hindi siya manalo, hindi ba siya makakatakas? Kung ito ay naging maayos, maaaring makapasok siya sa 5th level ng Ethereal Opening Stage. Sino ka? Sa sandaling ito, isang scholar ang bumaril at sumigaw ng malakas. Hindi mo ba alam kung sino tayo? Ang pinuno ng mga assassin na nakasuot ng itim ay may hawak na espada habang nanunuya. What gods, you actually dare to find trouble with US? Malamig na ngumuso ang scholar. Alam kong mga scholar kayo ng Northern Heavens Academy. Gayunpaman, sa mga mata ng Underworld, ang Northern Heavens Academy ay hindi dapat banggitin. Kung mataktika ka, ibigay mo sa amin yang magkapatid na yan. Sa ganoong paraan, may iligtas ko ang iyong buhay, sabi ng pinunong nakasuot ng itim. Tatlong tao, nagkatinginan ng tatlong scholar. Nangangahulugan ito na ang lalaking nakaitim na damit ay hindi nagplano na iligtas sina Ye Zuan, Ling Yao at ang iba pang mga disipulo ng Heavenly Thunder Hall. Gayunpaman, ito ay katanggap-tanggap pa rin. Pagkatapos ng lahat, kung hindi dahil kay Ye Zuan at Ling Yao, paano nangyari ang ganoong bagay? Sa inyong tatlo lang. Walang takot ang mukha ng nangungunang scholar. Sino sila? Sila ang mga elite ng Northern Heavens Academy. Kahit nahamon nila ang isang taong may mas mataas na ranggo, hindi magiging problema para sa kanilang tatlo na pigilan ang tatlong mamamatay tao sa 7th level Ethereal Opening Stage. Sa hitsura nito, gusto mo talagang makipag-away sa amin. Sasabihin ko muna ang mga pangit na salita. Huwag mong isipin na magpapakita ako ng awa dahil lang sa mga scholar kayo ng Northern Heavens Academy. Sa mata ng Underworld, ang Northern Heavens Academy ay wala. Magiliw na paalala ng lalaking nakaitim na damit. Ye Zuan, maaari nating pigilan ang tatlong ito. Ang iba ay depende sa iyo at kay Elder Ling Yao, sabi ng nangungunang scholar kay Ye Zuan. No problem. As long as you guys can hold off those three, I can handle the rest. Tiwalang sabi ni Ye Zuan. Dati, nag-aalala siya na ang tatlo sa kanila ay makapagpigil lamang ng isa o dalawang assassin sa ikapitong antas ng Nether Passage Realm. Ngayong nakita na niya kung gaano sila katiwala, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit huwag kalimutan, si Ye Zuan ay mayroon ding maraming trump card. Bagamat may malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang panig, kaya pa rin nilang lumaban. Sa isang sandali, ang magkabilang panig ay nasa isang deadlock. Everyone, let's do it. Kung may manggahas na saktan ang magkapatid na yan, huwag mo akong sisihin na walang awa. Sumigaw sa mahinang boses ang pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim. Malaki ang posibilidad na ang isa sa magkakapatid na ito ay isang taong hinahanap ng mga nakatataas sa impyerno. Kung sino man sa kanila ang masasaktan, hindi pa rin sapat ang kahit 10,000 buhay. Ang grupong ito ng mga assassin ay tinanggap din. Ito ang unang pagkakataon na natanggap sila ng kanilang mga kasamahan. Gayunpaman, ang gantimpala para sa misyong ito ay lubos na mapagbigay. Bukod dito, tila sila ang may kapangyarihan sa sitwasyong ito. Ito ay isang kumpletong bargain. Sa utos ng pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim, sa wakas ay nagsimulang maglaban ang magkabilang panig. Mga junior brothers, bumuo ng tripartite sword formation. Sigaw ng pinuno ng mga scholar. Oo, sumagot naman ang dalawa. Ang tripartite sword formation ay isang sword formation na maaaring gamitin ng tatlong tao. Kahit na sila ay nasa ika-6 na antas lamang ng Nether Passage Realm, madali nilang haharapin ang tatlo sa ikapitong antas ng Nether Passage Realm. Ang misyon ng tatlong taong ito ay pigilan ang tatlong pang-7 antas na mga assassin ng Nether Passage Realm. Para sa iba, iiwan nila ang mga ito kay Ye Zuan. Ang mga nasa ikatlo at ika-4 na antas ng Nether Passage Realm ay madaling harapin,
ngunit ang 6 na nasa ika-6 na antas at isang dosina sa ika-5 antas ay mahirap. Walang sapat na mutant beast sa planting space. Kung gagamitin natin silang lahat hanggang ngayon, ang kanilang bilis ng reproduction ay lubhang bababa. Nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay pinalabas si Luoluo. Bagamat hindi pa nakakarating si Luoluo sa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm, hindi pa siya nalalayo rito. Nang maramdaman ni Yezuan ang grupong ito ng mga assassin, agad niyang ipinaalam kay Luoluo. Nakakagulat na mata, sa sandaling lumitaw si Luoluo, ginamit niya ang kanyang ultimate move. Isang pink na eyeball ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo. Mag-ingat, ipikit mo ang iyong mga mata. Agad namang sumigaw ang isa sa side ng mga assassin. Gayunpaman, mayroon pa ring ilan na masyadong mabagal ang reaksyon. Ang mga nasa ika-3 antas ng Nether Passage Realm ay lahat ay nabigla, at maging ang mga nasa ika-4 na antas ay nahulog para dito. Sa isang iglap, ang pangkat ng mamamatay tao ay nabawasan ng kalahati, at sumiklab ang panloob na alitan. Nakakatakot talaga ang Fox Charm Clan. Iyon ang naisip ng lahat. Sa isang kisap mata, kalahati ng mga assassin ay naging taksil. Hindi pa nakakasuhan ng grupong assassin nang sumiklab ang internal strife. Naharang ang munting fox na iyon. Patayin mo siya. Ilang 6th level Nether Passage Realm assassin ang nakatutok kay Luoluo, ngunit mayroon siyang makapangyarihang tagapagtanggol. Gusto mong hawakan ang mga tao ko. Humingi ka na ba ng permiso sa akin? Galit na galit si Yezuan. Agad niyang ipinadala si Wei Zhenchen at ang Thunder Pearl. Marami pa ring eksperto sa unahan. Kung padalos-dalos niyang ginamit ang ultimate move niya, haharangan ito ng mga ito, kaya hindi niya ito hahayaang maubusan. Gayunpaman, mayroon pa siyang isang galaw na magagamit niya ngayon. Brilliant Golden Armor, ang walang hangganang espada ng mapaniil na emperador. Isang higanteng gininto ang espada ang lumitaw at nilaslas ang mga bagong dating. Masyadong mabagal, mabilis na umiwas ang mga assassin. Akala nila ang gintong espada ay ginagamit lamang sa pag-atake. Bang! Ang gintong espada ay nahulog sa lupa. Nagsanib puwersa sila at inatake si Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang biglaang pagtama mula sa itaas ang naging sanhi ng matinding panginginig ng kanilang mga katawan. Bitik. Ang ilan sa kanila ay nagtipo ng kanilang true chi at 10,000 mammoth strength sa kanilang mga paa upang mapabilis ang kanilang bilis. Gayunpaman, ang kanilang mga depensa ay mas mahina, at ang Tyrannical Emperor's Boundless Sword ay nabasag ang kanilang mga buto. 6 na mga eksperto sa Nether Passage sa ika-5 antas ang napatay sa isang iglap, at isang eksperto sa Nether Passage sa ika-6 na antas ang nasugatan ng husto. Hahaha, huwag mong isipin na ako pa rin ang dating eksperto sa ika-3 antas ng Nether Passage Realm. Si Yezuan ay tumawa ng malakas sa kanyang puso. Mahirap para sa iba ang paglusob, ngunit para sa kanya, ayos lang basta may sapat siyang mapagkukunan. Noon, nagdulot siya ng malaking kaguluhan at sunod-sunod na napatay ang 4 na 5th level na eksperto sa Nether Passage Realm. Nakipag-away pa siya kay Yu Huan ng ilang beses. Ngayon, siya ay nasa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm. Ang kanyang lakas ay tumaas ng maraming beses. Ang mga assassin na ito ay hindi masyadong alam dahil sila ay nahuli sa kanya. Hanggat napatay niya ang mga assassin na ito, maaaring makapasok siya sa ika-5 antas ng Nether Passage Realm. Sa oras na iyon, makikipagsanib puwersa siya sa 3 scholar at papatayin ang natitirang 3 eksperto sa Nether Passage Realm sa ika-7 antas. Ito, ang kanyang plano. Sa kabilang panig, ang mga disipulo ng Heavenly Thunder Hall at ang daang magkakapatid na iyon ay ginagamit din ang kapangyarihan ng 10,000 mammoths upang labanan. Bagamat mababa ang kanilang cultivation base, na may kapangyarihan ng 10,000 mammoths na pinagsama-sama, hindi pa rin issue para sa kanila na makipaglaban sa mga eksperto sa Nether Passage Realm sa ika-5 antas. Gayunpaman, may nakalimutan si Yezuan. Isang matandang kakilala niya ang nahalo sa grupong ito ng mga assassin. Sa dinami-dami nilang magkasama kanina, sobrang gulo na ng mga aura nila. Bilang resulta, kahit si Yezuan ay hindi siya natuklasan. Napakabilis, nilapitan ng taong ito si Yezuan. Kabanata 1183, Brat, kamusta? Isang pamilyar na boses ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Lumingon si Yezuan upang tumingin, at ang kanyang mukha ay kumaibot. Mushaye,
Ang lalaking ito ay talagang nakihalo sa team at sinubukan siyang patayin. Bago umatake si Mo Xiaoyi, nagpadala si Ye Zuan ng isang nerve annex slash, ngunit naiwasan ito ni Mo Xiaoyi. Sa kasalukuyan, si Mo Xiaoyi ay nasa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm. Damn, as expected of a reincarnator. Naabutan niya talaga ang level ko sa loob lang ng ilang araw. Nagmura si Ye Zuan sa kanyang puso. Mukhang may problema siya sa pagkakataong ito. Buti na lang at may ilang trump card pa siya. Dahil nakipaghalo si Mo Xiaoyi sa koponan, maaari rin niyang patayin siya. Ngunit nang siya ay muling aatake, biglang tumawa si Mo Xiaoyi at sinabing, "Brat, huwag kang magmadali sa pag-atake. Nandito ako para makipagtulungan sa iyo sa pagkakataong ito." Magtulungan. Ang pangungusap na ito ay natakot kay Ye Zuan. Si Mo Xiaoyi, sa halip na patayin siya ngayon, ay narito talaga para makipagtulungan sa kanya. Anong klaseng biro ito? Sa pagkakataong ito, maaaring mayroong isang 8th level Nether Passage Realm Assassin. Hindi mo siya mapipigilan kahit anong mangyari. Kaya bago siya dumating, makikipagtulungan ako sa iyo at papatayin ang lahat. Panipi, sabi ni Mo Xiaoyi sa mahinang boses. Nandito ka talaga para makipagtulungan sa akin. Nahirapang paniwalaan si Ye Zuan. Ilang beses na siyang nakipag-away kay Mo Xiaoyi, at isa na itong labanan hanggang kamatayan. Ngunit ngayon, talagang narito si Mo Xiaoyi upang makipagtulungan sa kanya. Ito ay medyo hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, kung ang sinabi ni Mo Xiaoyi ay totoo, kung gayon ang kahihinatnan ay magiging matindi. Walang naruroon na makakapigil sa isang eksperto sa ika-8 antas ng Nether Passage Realm. Cooperate. Anong kailangan mo? Hindi malay na tanong ni Ye Zuan. Ngunit sa sandaling ito, umihip ang hangin. Brat, mamatay ka. Isang 6th level Nether Passage Realm Assassin ang sumugod at inatake si Ye Zuan. Sagabal, nang hindi hinintay na umatake si Ye Zuan, unang umatake si Mo Xiaoyi. Siya ay tumusok gamit ang kanyang espada, at isang Flame Dragon ang sumugod patungo sa ika-6 na antas na Nether Passage Realm Assassin. Ano? Ang ekspertong ito sa ika-6 na antas ng Nether Passage Realm ay nilamon sa isang kisap mata, hindi man lang nag-iwan ng bangkay. Damn it, napakalakas. Nakahinga ng maluwag si Ye Zuan. Sa sandaling ito, tinansya niya na mayroon lamang siyang 30% na tsansa na manalo laban kay Mo Xiaoyi. Pagkatapos ng lahat, si Mo Xiaoyi ay nasa kaparehong kaharian niya, sa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm. Ang dahilan kung bakit nakatakas si Mo Xiaoyi noong araw na iyon ay dahil wala siyang sapat na true chi pagkatapos gamitin ang Unparalleled Flame Dragon Slash. Kung kaaway pa rin niya si Mo Xiaoyi, hindi pa banggitin kung talagang dumating na ang ekspertong iyon sa ika-8 antas ng Nether Passage Realm, ang kasalukuyang sitwasyon ay mahirap unawain. Malamang na mapapawi silang lahat. Let's work together. Tutulungan kitang pumatay ng 7th level Nether Passage Realm Martial Artist. Kapag tapos na tayo, itong magkapatid lang ang gusto ko. Agad na inilatag ni Mo Xiaoyi ang kanyang mga kondisyon. Ngunit bago pa siya makatapos magsalita, nagbago ang ekspresyon ni Ye Zuan, at sinabi niya, "Hindi. Don't worry, I don't want all of them. Tamad akong kitilin ang buhay ng mga langgam na ito. As long as may 2 taong hinahanap ko, sila lang ang gusto ko." Nagmamadaling nagpaliwanag si Mo Xiaoyi. Yung 2 hinahanap mo, nanginginig ang isip ni Ye Zuan. Ang Underworld ay naghahanap ng mga tao, at si Mo Xiaoyi ay naghahanap din ng mga tao. Sino ba talaga ang hinahanap niya? Brat, kailangan mo pa bang mag-alinlangan? Bibigyan lang kita ng 3 hininga. Pagkatapos ng 3 paghinga, kung hindi ka pumayag, dapat mong malaman ang kahihinatnan. Panipi, hinimok ni Mo Xiaoyi. Mabilis itong naisip ni Ye Zuan. Kung sino ang hinahanap ni Mo Xiaoyi ay walang kinalaman sa kanya. Gusto lang niya ang buhay ni Mo Xiaoyi. Gayunpaman, kung ang ekspertong iyon sa ika-8 antas ng Nether Passage Realm ay lilito, kung gayon si Elderling Yao at ang mga disipulo ng Heavenly Thunder Hall ay nasa panganib. Hindi, kahit na hindi lumitaw ang ekspertong iyon, malamang na magkaproblema sila. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring Mo Xiaoyi. Sige, magtulungan tayo this time. Agad namang sumang-ayon si Ye Zuan. Bagamat sinabi niya iyon, patuloy pa rin siyang magbabantay laban kay Mo Xiaoyi. Kung tutuusin,
assassin din ang isa. Gagawin ng mga assassin ang lahat para makumplito ang kanilang mga misyon. Diretso, matapos sumigaw si Mo Xiaoye, naging isang streak ng liwanag at bumaril patungo sa tatlong eksperto sa Nether Passage Realm sa ikapitong antas. Ang tatlong mga eksperto sa Nether Passage Realm sa ikapitong antas na ito ay pinipigilan ng tatlong iskolar ng Northern Heavens Academy. Ang lakas ni Mo Xiaoye ay napakalakas. Kung sasali siya sa labanan, magiging one-sided ang sitwasyon. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Isang orange na liwanag ang sumilay mula sa kamay ni Mo Xiaoye habang walang awa siyang tumutusok sa isa sa tatlo. Ang taong pinupuntirya niya ay ang pinuno ng Black Chaotic Corner Underworld Branch, si Cao Jiping. Akala niya ay dumating si Mo Xiaoye upang tumulong, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay isang taksil. Dagandong, agad na nilamon ng Flame Dragon si Cao Jiping. Gayunpaman, si Cao Jiping ay nasa ikapitong antas pa rin ng Nether Passage Realm. Hindi siya namatay, ngunit malubha pa rin siyang nasugatan. May kakayahan ka. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Mo Xiaoye. Hinahamon ng isang tao ng tatlong antas sa itaas niya, ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nasa sabik na siya. Ang iba pang tatlong iskolar ay orihinal na gustong salakayin si Mo Xiaoye, ngunit nang makita nila si Mo Xiaoye na umaatake kay Cao Jiping, bigla nilang pinigilan ang kanilang sarili. Anong nangyayari? May internal conflict ba? Labis na nataranta ang nangungunang scholar, ngunit agad itong nag-react. Ang Mo Xiaoye na ito ay malamang na nabighani ng maliit na sorrow na biglang lumitaw. Dalawang junior brothers, magsikap at patayin sila. Sigaw ng nangungunang scholar. Oo. Sa oras na ito, sa malayo, nakabantay si Yezuan habang nakikipaglaban sa iba. Noong una, gusto niyang gamitin ang kanyang trump card para patayin ang lahat. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Mo Xiaoye, pinigilan niya ang kanyang sarili. Kung dumating ang isang ikawalong antas na eksperto sa Nether Passage Realm, kakailanganin niyang magkaroon ng trump card upang labanan sila. Sa kabutihang palad, ang labanang ito ay hindi masyadong mahirap, dahil naakit ni Luo ang ilang dosenang tao. Dagdag pa sa katotohanang mayroon siyang Eye of Control, ang tunay na lakas ng pakikipaglaban ng kanyang mga kalaban ay nasa ika-5 at ika-6 na antas lamang ng Nether Passage Realm. Left Asher Dragon Claws 8 Powers. Heavenly Thunder Halberd. Patuloy na umaatake si Yezuan. Sa bloodline ng Divine Tree of Life, ang kanyang tunay na chi ay ganap na nakayanan ang pagkonsumo na ito. Dagandong. Sa oras na ito, isang malakas na tunog ang nagmula sa abot tanaw. Napatingin ang lahat at nakita ang isang bangkay na walang ulo na lumulutang sa hangin. Isang assassin sa ikapitong antas ng Nether Passage Realm ang napatay. Ang sitwasyon ay nagbago. Anak, ikaw na ang bahala. Kailangan kong suriin ang mga taong ito. Gumamit si Mo Xiaoye ng lihim na pamamaraan para bumulong sa tenga ni Yezuan, pagkatapos ay bumaril patungo sa daang pares ng magkakapatid. Bagaman ang Mo Xiaoye na ito ay nasa ika-4 na antas lamang ng Nether Passage Realm, isa siyang reincarnator. Kung aatake siya, ang magkapatid na ito ay mamamatay sa isang iglap. Ang puso ni Yezuan ay kumikislap din, ngunit pumayag siyang makipagtulungan kay Mo Xiaoye. Hanggat tinutupad ni Mo Xiaoye ang kanyang pangako, hindi niya sasalakayin si Mo Xiaoye. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga alalahanin ay hindi kailangan. Si Mo Xiaoye ay sumugod sa karamihan ng tao sa bilis ng kidlat at nagsimulang magsuri. Kabanata 1184. Anong ginagawa niya? Napakunot ang noo ni Yezuan habang inaalala ang mga sinabi ni Mo Xiaoye. Alam niyang may hinahanap si Mo Xiaoye, ngunit hindi niya alam kung anong uri ng tao. Habang nag-iisip siya, talagang sinuri ni Mo Xiaoye silang lahat. Sa daang pares ng magkakapatid, walang hinahanap. Brat, it was a pleasure working with you. I won't take advantage of you today. The next time I see you, it will be your death date. Pagkatapos sabihin ito ni Mo Xiaoye, tumalikod siya at umalis. Mula sa simula hanggang sa wakas, dalawa lang ang kanyang napatay. Ang isa ay ang malas na pang-6 na antas ng Nether Passage Realm Cultivator, at ang isa ay si Cao Jiping, ang pinuno ng isang sangay ng Underworld. Moherf Asterisk Sacker, ang mga matandang halimaw na nabuhay ng libu-libong taon ay baliw lahat.
Hindi mapigilan ni Yezuan na magmura sa kanyang puso. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, wala siyang oras para harapin si Mo Xiaoye. Kailangan niyang harapin ito sa lalong madaling panahon. Sa panig ng assassin, ang pinuno ng mga lalaking nakaitim na nakadamit ay may napakalungkot na ekspresyon pagkatapos ng kamatayan ni Cao Jiping. Sa orihinal, silang tatlo ang may kapangyarihan laban sa tatlong iskolar. Gayunpaman, pagkatapos ng kamatayan ni Cao Jiping, sila ay nasa isang dahado. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang kalahati ng kanilang mga tao ay nagtaksil sa kanila. Ang mga panglima at ika-6 na antas ng Nether Passage Realm Cultivator ay hindi katugma kay Yezuan. Kung patuloy silang lalaban, siguradong sila ang matatalo. Damn it, bakit wala pa sila? Nagmura ang pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim. Kung sakali, nag-notify siya sa isang super expert. Gayunpaman, nahuli ang sobrang ekspertong ito. Fair na. Sigaw ng lalaking nakasuot ng itim at tumalikod para tumakbo. Junior brothers, pigilan mo siya. Tandaan mo, huwag mong hayaang bumalik ang tigre sa bundok. Sigaw ng nangungunang scholar. Kung gusto kong tumakas, hindi mo ako mapipigilan. Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay labis na hinamak at mabilis na dumistansya sa tatlong iskolar. Gayunpaman, ang isa pang mamamatay tao ay naligaw ng tatlong iskolar. Wag na, sabay tayong lumaban. Nagmamadaling sumigaw ang ibang assassin. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng lalaking nakaitim at tumalikod na para umalis. Kailangang sabihin na ang lalaking nakasuot ng itim ang naging piin ng pinuno. F*** ang iyong ina. Ang malas na mamamatay tao ay umungal sa langit. Kahit na mas mataas ang kanyang kaharian kaysa sa tatlong iskolar, sila ang mga elite ng Northern Heavens Academy. At saka, nagpakita pa sila ng sword array. Sa tatlong galaw lang, natalo na siya. Tripartite Sun Piercing. Shoo, shoo, shoo. Tatlong malamig na kislap ang kumislap habang tatlong mahabang espada ang tumusok sa katawan ng malas na assassin. Ang kanyang puso ay tinusok ng tatlong mahabang espada, at siya ay namatay kaagad. Napagpasyahan na ang kinalabasan ng labanang ito. Sa sandaling ito, mayroon lamang tatlong eksperto sa ika-6 na antas ng Nether Passage Realm at 4 na eksperto sa ika-5 antas ng Nether Passage Realm ang natitira. Para sa iba, sila ay kinokontrol ni Luo-Luo o pinatay. Napakalinaw ng sitwasyon. Gayunpaman, sa sandaling ito. How dare you? Biglang may umalangaw mula sa langit at bumagsak sa pandinig ng lahat. Nang marinig ito ng tumatakas na assassin na nakaitim, ipinakita rin niya ang liwanag ng tagumpay. Dumating na rin sa wakas ang kanyang mga reinforcements. Hindi maganda. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na darating talaga ang 8th level Nether Passage expert na si Mo Xiaoye na binanggit. Ito ay magiging mahirap. Mukhang Eye of the Void lang ang magagamit ko para makatakas. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Siya ay nasa ika-4 na antas lamang ng Nether Passage Realm. Kung nakolekta niya ang lahat, maaaring makapasok siya sa ika-5 antas. Gayunpaman, ang ika-8 antas na eksperto sa Nether Passage ay masyadong mabilis. Sa isang kisap mata, makikilala niya ang lalaking nakaitim na damit. Wala siyang oras. Napakalakas ng demonyong aura. Nagningning ang mga mata ng nangungunang scholar. Kung ang bagong dating ay isang demonic cultivator ng demonic path, kung gayon mayroon pa silang lakas na lumaban. Kaagad, ang nangungunang scholar ay naglabas ng mahabang pagpipinta mula sa kanyang yin at yang ring. Mountain River Treasure Map, supuin. Ginamit ng nangungunang scholar ang kanyang tunay na lakas at 10,000 mammoth strength para i-activate ang mahabang painting sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, isang lumulutang na imahe ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Pinalaki ang mahabang painting sa kamay niya. Nang lumitaw ang illusionary images of mountains and rivers, ang aura ng eksperto sa ika-8 antas ng Nether Passage Realm ay agad na hamina. Damned Northern Heavens Academy, papatayin ko kayong lahat. Ang eksperto sa ika-8 antas ng Nether Passage Realm ay nagalit. Ang demonyong ugat sa kanyang katawan ay lubos na napigilan ng Mountain River Treasure Map, ngunit hindi dapat maging problema para sa kanya na harapin ang 3 pang-6 na antas na mga iskolar ng Nether Passage. Sa sandaling lumitaw ang Mountain River Treasure Map,
muling binuo ng tatlong iskolar ang tripartite sword formation at sumulong. Ang mamamatay tao na nakaitim na nakadamit, na orihinal na tumakas, ay tahimik na umikot sa gilid, naghahanda na sirain ang lumulutang na Mountain River treasure map. Gayunpaman, sa sandaling ito, ako ang kalaban mo. Biglang lumitaw si Yezuan at hinarang siya. Brat, isang 4th level na eksperto sa Nether Passage ang nang-ahas na kalabanan ako. Nililigawan mo si kamatayan. Labis na galit ang nakasuot ng itim na assassin. Ngayon lang, si Mo Xiaoyi ay nasa ika-4 na antas din ng Nether Passage Realm, ngunit napatay niya ang pinuno ng Black Chaos Corner Underworld Branch. Ngayon, isa pang Yezuan ang lumitaw, kaya handa siyang ilabas ang kanyang galit kay Yezuan. Gusto mo akong patayin? Tingnan natin kung may kakayahan ka. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Yezuan. Sina Megatron at ang Thunder Pearl ay sinalakay na ang nakaitim na mamamatay tao mula sa kaliwat kanan. Brat, mamatay ka. Hindi pinansin ng nakaitim na mamamatay tao ang dalawang kayamanan at sinaksak ang kanyang kamay. Isang walang katulad na matalas na liwanag ng espada ang bumaril kay Yezuan. Gayunpaman, walang pakialam si Yezuan at hinayaan niyang pumasok ang liwanag ng espada sa kanyang dibdib. Fu, ang puso ni Yezuan ay tinusok, ngunit hindi siya mamamatay dahil dito. Heavenly Thunder Halberd, Heavenly Thunder Domain. Ang isang kidlat na sibat ay hindi na malayang namuo sa kamay ni Yezuan, at marahas niyang sinaksak ito sa lupa. Beats, walang hangganang kidlat, laking gulat ng nakaitim na mamamatay tao. Ang puso ni Yezuan ay tinusok, kaya bakit hindi siya patay? Dahil dito, naging pabaya siya, at ang mga kidlat na ahas ng Heavenly Thunder Domain ay pumasok sa kanyang katawan, na naging dahilan upang bumaba ang kanyang bilis. Gayunpaman, ang tunay na hakbang sa pagpatay ay hindi pa darating. Whoosh! Isang bagzo ng hangin ang sumipol. Lumingon ang nakaitim na mamamatay tao at nakita ang isang haligi ng kidlat na papalapit sa kanya. Kahit sino man iyon, basta nakita nila ang Thunder Pearl, iisipin nilang isa lang itong ordinaryong divine artifact. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Thunder Pearl ay hindi maihahambing na malakas. Boom! Nilamon ng kidlat ang nakasuot ng itim na assassin at nawala. Gayunpaman, siya ay 3 kaharian na mas mataas kaysa kay Yezuan, kaya hindi siya madaling mapatay. Tikman mo ulit ang galaw na ito. Biglang inubos ni Yezuan ang lahat ng true chi sa kanyang katawan at sinaksak gamit ang kanyang kaliwang hintuturo. Paghihiwalay ng Heaven Sword Finger. Isang pulang ilaw ang kumislap at pumasok sa dibdib ng assassin na nakasuot ng itim. Nalaman lang niya ang hakbang na ito. Mula sa nahulog na Underworld Branch Leader, si Cao Jiping. Isa itong superior grade ethereal opening divine artifact, at ang kapangyarihan nito ay pambihira. Si Yezuan, na may Eye of Revelation, ay kumopya ng maraming martial arts techniques. Alam ng nakaitim na assassin ang tungkol sa parteng Heaven Sword Finger, ngunit hindi niya inaasahan na malalaman din ni Yezuan ang hakbang na ito. Kabanata 1185, sa kanyang pusong tinusok, tumagas ang tunay na enerhiya sa katawan ng assassin. Naglaho rin ang kanyang all creation strength, at siya ay naging sunog na bangkay ng Thunder Dragon's Roar. Nagmamadaling lumapit si Yezuan at kinuha ang Universe Ring. Gayunpaman, walang gaanong laman sa loob, kaya hindi siya makalusot. Ding! Nakalusot si Megatron. Ding! Nabasag ni Thunder Pearl. Dahil iyon ang kaso, gagamitin niya ito para palakasin ang Megatron at Thunder Pearl. Ngayon, ang dalawang kayamanang ito ay nasa ika-6 na antas ng Nether Passage Realm. Pumunta ka. Nagmamadaling kinokontrol ni Yezuan ang dalawang kayamanan at inatake ang ika-8 antas na eksperto sa Nether Passage Realm. Para sa mga natitirang assassin, maaaring harapin sila ni Luoluo, Ling Yao, at ang iba pa. Huwag kalimutan, mas marami silang tao. Sa kabilang panig, nakita ng 8th level Nether Passage Realm expert na kara-rating lang ang pagkamatay ng assassin, at ang kanyang ekspresyon ay lubos na nagbago. Damn it! Itong Northern Heavens Academy is really my nemesis. Let's go! Hindi nang ahas ang ekspertong ito na mag-antala at agad na tumalikod. Gusto mo umalis? Tripartite Sun Piercer. Panipi. Ang nangungunang iskolar ay umungal at sinaksak gamit ang kanyang mahabang espada. Gayunpaman, ang kalaban ay isang hakbang pa rin ng mas mabilis kaysa sa kanya.
Lahat ng tatlong mahabang espada ay tumama sa walang laman na hangin, at sa isang kisap mata, ang distansya sa pagitan nila ay nahiwalay. Si Yezuan, nakararating lang, ay tumingin sa papaalis na figure at naghanda na gumamit ng 10,000 returning swords para pigilan siya. Siyempre, sobrang bilis ng kalaban, at baka hindi niya mapigilan. Gayunpaman, hanggat nananatili siya, tiyak na makakalusot siya sa ikalimang antas ng Nether Passage Realm. Yezuan, huwag kang humabol. Wala na tayong totoong lakas na natitira sa ating tatlo. Ang nangungunang scholar ay nagmamadaling sumigaw sa mahinang boses. Sa labanan ngayon, gumamit sila ng mataas na antas ng sword formation, at naubos na nila ang kanilang tunay na enerhiya. Kahit na may Mountain River Treasure Map, hindi nila kayang talunin ang ikawalong antas na eksperto sa Nether Passage Realm. Sai, kung nandito lang si Kuya, siguradong madali siyang mapapatay ni Kuya. Napabuntong hininga ang nakababatang scholar. Ginamit nila ang kanilang buong lakas sa labanang ito. Sa kabutihang palad, ang ikawalong antas na eksperto sa Nether Passage Realm na dumating sa dulo ay nagil-inang ng isang demonyong sining. Kung hindi, sila ay nasa gulo. Dahil umatras ang kalaban, ang natitirang mga assassin ay mabilis na pinatay ni Yezuan. Nanalo tayo, nanalo tayo. Haha, sabi ko naman sa'yo magiging okay tayo. Pero bakit kinuha ng assassin na iyon ang mga damit natin? Tanong ng isang babae na pulang-pula ang mukha. Ngayon lang, nang ini-inspection sila ni Mo Shai, hinubad niya ang kaliwang bahagi ng kanilang mga damit at umalis. Ito ang nagpaisip sa lahat na si Mo Shai ay isang magnanakaw. Gayunpaman, personal nilang nasaksihan si Mo Shai na tinutulungan ang tatlong iskolar na pumatay ng ikapitong antas ng Nether Passage Realm martial artist. Young Master, nasa loob ang interspatial rings. Nagmamadaling kinuha ni Luoluo ang Universe Ring at inihagis kay Yezuan. Kayong tatlo, kung hindi dahil sa inyong tatlo, hindi maiisip. Ang kahihinatnan, kunin mo itong Cosmos Rings bilang kabayaran. Inihagis ni Yezuan ang pouch na naglalaman ng Universe Ring sa nangungunang scholar. Sige, salamat Kuya Ye. Hindi naman tumanggi ang nangungunang scholar. Halos mamatay na sila sa pagkakataong ito, kaya tama lang na makakuha sila ng ilang gantimpala. Bagamat walang gaanong mga bagay dito, sapat na ito para sa kanila upang linangin sa loob ng isang panahon. Para kay Yezuan, natural na nag-iwan din siya ng ilang bagay para sa kanyang sarili. Ang mga bagay na ito ay maaaring makatulong sa kanya na makapasok sa ikalimang antas ng Nether Passage Realm, ngunit hindi na kailangan iyon sa ngayon. Ang labanang ito ay napakatindi dahil ilang dosenang tao ang nasawi, kabilang ang ilang mga disipulo ng Heavenly Thunder Hall. Namahaji din si Yezuan ng ilang bagay kay Elder Ling Yao at sa iba pa bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Isang araw o dalawa pa ang layo nila sa Heavenly Thunder Hall. Mas mabuti kung magmadali silang bumalik kaagad. Paano kung ang mga assassin ay nagtipon ng isa pang alon ng mga tao? Gayunpaman, hindi na natatakot si Yezuan ngayon, dahil hanggat gusto niya, maaari siyang agad na makapasok sa ikalimang antas ng Nether Passage Realm. Kung ang mga assassin ay nang ahas na bumalik, sila ay nanliligaw sa kamatayan. Gaya ng inaasahan niya, mapayapa ang natitirang bahagi ng paglalakbay. Hindi na dumating ang mga assassin na iyon. Ang mga assassin na ginayuma ni Luoluo ay gumanap din bilang mga escort. Gayunpaman, ang mga nabighani ng Eye of Bewitchment ay automatikong maaalis pagkaraan ng isang araw. Kaya, lahat sila ay pinatay ni Yezuan. Gayunpaman, sa tulong ng All Manifestations Power ng mga taong ito, ang napakalaking grupong ito ay gumugol ng isang araw upang magmadaling bumalik sa Heavenly Thunder Hall. Yezuan, Elder Ling Yao, aalis muna tayong tatlo. Matapos makita ang Heavenly Thunder Hall, ang nangungunang iskolar ay itinaas ang kanyang mga kamao kay Yezuan. Kayong tatlo, hindi ba kayo papasok at maupo? Nagmamadaling tanong ni Elder Ling Yao. Hindi, masyadong malaki ang kaguluhang dulot ng Underworld. Kailangan nating bumalik kaagad. Umiling ang nangungunang scholar. Sa katunayan, ang Underworld ay walang habas na nakakuha ng mga tao. Dapat may nangyari, kaya kailangan nilang mag-ulat pabalik sa Northern Heavens Academy. Since that's the case, hindi na kita iingatan. Ingatan mo ang sarili mo. Naikuyom din ni Elder Ling Yao ang kanyang mga kamao.
Pagkatapos, umalis ang tatlong iskolar ng Northern Heavens Academy. Lahat kayo, sumunod kayo sa akin. Sabi ni Elder Ling Yao sa daang pares ng magkakapatid. Sa orihinal, kahit na siya ay isang elder ng Heavenly Thunder Hall, hindi niya maaaring payagan ang napakaraming tao na makapasok. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan na bumalik si Yesuan kasama niya sa pagkakataong ito. Noong nakilala niya si Yesuan noong araw na iyon, ang huli ay nasa ikalawang antas pa lamang ng Nether Passage Realm. Gayunpaman, ngayon, si Yesuan ay nasa ikalimang antas na ng Nether Passage Realm. Nalampasan na niya ang numero 1 henyo ng Heavenly Thunder Hall, si Ling Zantian. Higit sa lahat, may kakayahan si Yesuan na hamunin ang mga nasa mas mataas na antas. Bukod dito, ito ay 2 antas. Kahit na ang 3 antas ay maaaring hindi palaging magtagumpay. Ang lakas ni Yesuan ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa Lord of the Heavenly Thunder Hall. Pinangunahan ni Elder Ling Yao ang grupo sa Heavenly Thunder Hall. Matapos hayaang mag-ayos si Ling Mutian at ang iba pa, siya mismo ay nagmamadaling umalis. Alam ni Yesuan na hinanap niya ang mga nakatataas ng Ling family. Profound Water Thunder Worm Clan, nagbalik na ako. Sa lalong madaling panahon, ito na ang araw ng iyong pagkawasak. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Yesuan habang naglalakad siya patungo sa Heavenly Thunder Hall. Pwede ba? Nang makitang umalis si Yesuan, bahagyang nanginig ang puso ni Ling Mutian. Nagmamadali niyang hinabol siya at nagtanong, Yesuan, hahanapin mo ba ang Zhao family? Tama na yan. Lumingon si Yesuan, direktang tumango, itong Profound Water Thunder Worm ay ipinagkatiwala sa Netherworld na patayin ako. Paano ako hindi makakapaghiganti para dito? Nang marinig ito, nanginginig ang figure ni Ling Mutian habang gulat na tanong, kung gayon, pinatay mo rin si Zhao Chong. Sa ngayon, natatakot na siya sa lakas ni Yesuan. Kahit na ang isang eksperto sa ikapitong antas ng Nether Passage Realm ay pinatay ni Yesuan, kaya ano ang binibilang ni Zhao Chong na nasa ikaapat na antas ng Nether Passage Realm? Oo, tumango si Yesuan bilang tugon. Si Zhao Chong ang unang gustong pumatay sa kanya. Gayun din, sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation, kahit nalipulin niya ang Profound Water Thunderworm Clan, magiging maayos pa rin ito. Nang marinig ang tugon ni Yesuan, si Ling Mutian ay nawala na ng sasabihin. Hindi pa niya natatanggap ang reward ni Zhao Chong kahit ngayon. Kaya pala patay na si Zhao Chong. Sa kabutihang palad, hindi itinuloy ni Yesuan ang usapin ng araw na iyon. Kung hindi, nahihirapan siya. Kabanata 1186. Ang Grand Elder ng Blackwater Lightning Worm Clan ay isang eksperto sa ika-6 na antas ng Nether Passage Realm. Gayunpaman, ang antas ng paglilinang na ito ay wala kay Yesuan, na nasa ika-5 antas ng Nether Passage Realm. Hindi nagtagal, dumating si Yesuan sa tirahan ng Blackwater Lightning Worm Clan. Sa sandaling ito, may lumabas at nakabunggo kay Yesuan. Ikaw ba? Napatingin si Zhao Lai kay Yesuan dahil sa gulat. Hindi niya akalain na babalik si Yesuan sa Heavenly Thunder Hall. Paano ito naging posible? Kailangang malaman ng isa na ipinagkatiwala na nila ang Underworld na hulihin si Yesuan at ipadala siya sa isang eksperto sa Black Chaotic Corner para hanapin ang kanyang mga alaala. Gayunpaman, si Yesuan ay talagang nagpakita sa Heavenly Thunder Hall. Nangangahulugan ito na ang Underworld ay nabigo. Mabahong brat, maglakas loob ka pa. Bago pa matapos magsalita si Zhao Lai, nanginginig ang kanyang katawan. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Na-notify ang system. Pagkatapos ng notification na ito, si Zhao Lai ay direktang naging alipin ni Yesuan. Master, sa ganitong paraan po. Magalang na sabi ni Zhao Lai. Sa likod ni Yesuan, si Ling Mutian ay ganap na natigilan nang marinig niya ito. Isang segundo ang nakalipas, si Zhao Lai ay mukhang kakainin niya. Sa susunod na segundo, siya ay naging alipin ni Yesuan. Gayunpaman, nang maisip niya kung paano biglang makakatawag si Yesuan ng maliit na fox at makontrol ang 12-dosenang tao, tumahimik si Ling Mutian. Noon, kahit na ang mga nasa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm ay nakontrol at ang mga nasa ika-7 antas ay napatay. Ano pa si Zhao Lai, na nasa ika-2 antas? Si Yesuan ay pinangunahan ni Zhao Lai sa tirahan ng Blackwater Lightning Worm Clan.
Bago ito, naramdaman na ni Yezuan ang ilang aura sa loob. Isang ika-6 na antas ng Nether Passage Realm, 3 ika-5 antas ng Nether Passage Realm, at higit sa 10 ika-4 na antas ng Nether Passage Realm. Para sa mga nasa ika-3 antas ng Nether Passage Realm at sa ibaba, hindi mapakali si Yezuan na magbilang. Blackwater Lightning Worm, lumabas ka dito. Niyanig ng dagandong ni Yezuan ang buong tirahan. Ang boses na ito ay kumalat sa bawat sulok ng tirahan, at maging ang mga tao sa malapit ay naalarma. Sino? Sinong nagkakagulo dito? Labas tayo at tingnan natin. Ayaw mo na talagang mabuhay. Naglakas loob kang manggulo sa Blackwater Lightning Flood Dragon Clan ko. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na lumabas ang isang grupo ng mga Demon Clan expert, ngunit nakakita sila ng pamilyar na mukha. Yezuan, paano naging siya? Nagulat ang grupo ng mga eksperto. Malinaw silang naglagay ng bounty sa ulo ni Yezuan at walang pakialam kung mabuhay o mamatay si Yezuan. Kaya bakit nagawang magpakita ni Yezuan dito ngayon? Narinig din ng unang elder ng Blackwater Lightning Serpent ang kaguluhan at lumabas. Matapos makita si Yezuan, siya ay labis na nabigla at galit na sumigaw, "Bastard, ang lakas ng loob mong sumigaw sa lugar ko. Gusto mo bang mamatay? How dare you put a bounty on my head in the underworld? Today is the day you die." Si Yezuan ay may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Noon pa man ay naghiganti siya sa pinakamaliit na hinaing. Dahil ang Blackwater Lightning Serpent na ito ay gustong patayin siya, kung gayon kailangan itong maging handa upang mapuksa. Ikaw, kumislap ang mga mata ng Grand Elder ng Blackwater Thunder Flood Dragon Clan. Isang junior talaga ang naglakas loob na magbanta na lipulin sila. Talagang nililigawan niya si kamatayan. Ngunit sa sandaling ito, Grand Elder, siya ay nasa ika-5 antas ng Nether Passage Realm. Gulat na sabi ng isang Demon Clan expert na mas malapit kay Yezuan. Sa sandaling sinabi niya ito, tumahimik ang buong lugar. Ano? Nagulat ang lahat. Paano naging posible ang ika-5 antas ng Nether Passage Realm? Ilang araw na ba? Paano kaya nakapasok si Yezuan sa ika-5 antas ng Nether Passage Realm? Hindi makapaniwala ang unang elder ng Blackwater Lightning Serpent Clan. Nagmamadali siyang humakbang at nakiramdam. Oo naman, nasa ika-5 antas siya ng Nether Passage Realm. Hindi, imposible ito. Ang unang elder ay hindi makapaniwala na si Yezuan ay nakapasok sa ika-5 antas ng Nether Passage Realm mula sa ika-2 antas ng Nether Passage Realm sa loob lamang ng ilang araw. Ito ba ay isang nakakatakot na reincarnator? Ngayon, may karapatan akong lipulin ka, tama ba? Bahagyang kumulo ang mga labi ni Yezuan. Sa sandaling ito, maraming figure ang biglang sumugod. Yezuan, maghintay. Nagmamadaling sumugod si Elder Ling Yao kasama ang ilang tao. Lumingon si Yezuan at nakita na ang taong sumusunod sa likod ni Elder Ling Yao ay ang hall ng Heavenly Thunder Hall na si Lord Ling Xinglong. Yezuan, ano ang gusto mo? Nagmamadaling tanong ni Ling Xinglong. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Ling Yao, labis siyang nagulat at nagmamadaling lumapit. Gayunpaman, hindi niya alam ang tungkol sa awayan ni Yezuan at ng Blackwater Lightning Serpent Clan. Hall Lord, dumating ka sa tamang oras. Direktang inilabas ni Yezuan ang isang scroll ng balat ng tupa mula sa kanyang universe ring, at sinabing, ang underworld dati ay naglagay ng bounty sa aking ulo para sa kabuoang 20,000 inner devil pills, at ang nagbigay ng misyon na ito ay ang Blackwater Lightning Serpent Clan. Kaya, naparito ako ngayon para sa paghihiganti. Ano, ang underworld? Nagulat si Ling Xinglong. Kinuha niya ang balumbon ng balat ng tupa at binasa ito. Ito ay talagang tama. Agad niyang pinandilatan ang grupo ng mga eksperto sa Demon Clan, sinabing, Zhao Clan, how dare you? Slander, paninirang puri talaga ito. Isang 5th level Nether Passage Demon Clan expert ang tumayo, at nagsabing, tiyak na gawa-gawa niya ito. Paanong mapahamak ng ating Blackwater Lightning Serpent Clan ang ating kapwa-angkan? Ang Blackwater Lightning Serpent Clan ay sumali sa Heavenly Thunder Hall sa mga nakaraang taon, at sa gayon ay mabibilang bilang bahagi ng Heavenly Thunder Hall. Samantala, ang pananakit sa kapwa-angkan ay isang napakalaking krimen sa Heavenly Thunder Hall. Kung makumpirma ang krimen na ito, matatapos ang Blackwater Lightning Serpent Clan. Ganun ba?
Bahagyang kumulat ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Sa sumunod na sandali, malakas na sinabi ni Jiaolai sa tabi niya, Lord oh Lord, totoo ito. Ito ang ideya ng Grand Elder. Boom! Nang ang mga salitang ito ay pumasok sa pandinig ng lahat, ito ay naging sanhi ng kanilang panginginig. Talaga bang pinagtaksila ni Jiaolai ang Blackwater Lightning Serpent Clan? Si Jiaoyang ay nagtaksil na sa Blackwater Lightning Serpent Clan kanina, na sinasabing si Jiao Chong ay buhay pa at inaalis ang hinala ni Yezuan. Ngayon, kahit si Jiaolai ay nagtaksil sa kanila. Ano nga ba ang nangyari sa Blackwater Lightning Serpent Clan na noon pa man ay nagkakaisa? Bastard, anong sabi mo? Galit na nagmura ang Grand Elder ng Blackwater Lightning Serpent Clan, naghahanda na papalipad si Jiaolai na may kasamang sampal. Gayunpaman, sa sandaling ito, may ibang nagsalita. Totoo ito. I can bear witness to it as well, malakas na sabi ng isang matipunong lalaki. Tama, ito ay totoo. Kaya ko ring sumaksi dito. Ang bounty mission ay inisyo ng Grand Elder. Hindi lang iyon, inimbitahan din ng Grand Elder ang isang eksperto ng Black Chaotic Corner na maghanda para hanapin ang mga alaala ni Yezuan. Nagsalita ang lahat sa paligid. Anong nangyayari? Ang Grand Elder ng Blackwater Lightning Serpent Clan ay hindi na nakaimik. Sa isang kisap mata lang, nalaman na siya ng mahigit 10 tao. Hindi, imposible iyon. Kagagawa ng brat na ito. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ang Grand Elder ng Blackwater Lightning Serpent Clan ay agad na nag-react habang galit na sinaway niya, Brat, kontrolado mo sila. Tama, nasa ilalim ko silang lahat. Ngumisi si Yezuan, nagpahayag ng kumpiyansa ng ngiti, hindi lang sila, mayroon ding 3. Pagkasabi nito, bigla niyang inikat ang kanyang ulo, tinitigan ang 3 5th level na mga eksperto sa Nether Passage ng Blackwater Lightning Serpent Clan. Ding, kontrolin ng matagumpay. Ding, kontrolin ng matagumpay. Ding, kontrolin ng matagumpay. 3 notification ng system ang sunod-sunod na tumunog. Kabanata 1187. Maaari din akong magpatotoo na ang Grand Elder ang nag-utos sa akin na pumunta sa Underworld para ilabas ang misyon na ito. Ako din. Tama, ito ay ang Grand Elder. Nag-echo silang 3 bilang pagsang-ayon. Sa pagkakataong ito, si Ling Yao at ang Heavenly Thunder Hall na si Lord Ling Xinglong ay nabigla na hanggang sa puntong hindi sila makapagsalita. Sa isang kisap mata, nakontrol na ni Yezuan ang 3 eksperto sa parehong antas. Hindi ba ito masyadong malakas? Ikaw, ang Grand Elder ng Blackwater Thunderflood Dragon Clan ay hindi na nakaimik. Sa buong tirahan, siya na lang siguro ang natitira na hindi na control. Kinontrol mo sila para lang sir-on ako. Nasaan ang patunay? Tumanggi pa rin ang Grand Elder ng Blackwater Thunderflood Dragon Clan na aminin ito. Haha, alam ni Yezuan na hinding-hindi ito aaminin ng kabilang partido, at ayaw niyang maglabas ng anumang patunay. Gayunpaman, dahil nandito na siya, kailangan pa ba niya ng patunay? Wala akong pruweba. Gayunpaman, ako, si Yezuan, ang patunay. Panipi, namilog ang mga mata ni Yezuan habang malamig niyang sinabi. Sa mundong ito kung saan iginagalang ang malalakas, ang kamao ang patunay. Basta matigas ang kamao, inosente ang tao. Ito ang hindi nagbabagong katotohanan. Mabuti, magandang patunay. Ikaw, ang Grand Elder ng Blackwater Thunderflood Dragon Clan ay galit na galit kaya tinuro niya ang ilong ni Yezuan. Gayunpaman, bago pa siya makatapos, sumabad si Yezuan, Hall Lord, itong Blackwater Thunderflood Dragon Clan ay gustong patayin ako, hindi ako makakapaghiganti, paumanhin. Nang bumaba ang kanyang boses, lumabas si Yezuan. Magsasalita pa sana ang Heavenly Thunder Hall Lord nang bigla niyang naalala ang sinabi ni Elder Ling Yao. Si Yezuan ay isang taong kayang pumatay ng isang 7 antas na eksperto sa Nether Passage. Bakit hindi gamitin ang pagkakataong ito para pahinain ang Blackwater Thunderflood Dragon Clan? What big words! Nililigawan mo si kamatayan. Nang makitang hindi siya pinapansin ng Heavenly Thunder Hall Lord, ang Grand Elder ng Blackwater Thunderflood Dragon Clan ay direktang bumaril kay Yezuan. Si Yezuan ay nasa ika-5 antas lamang ng Nether Passage Realm, habang siya ay nasa ika-6 na antas. Hanggat napatay si Yezuan, madyay gising ang lahat. Nakalulungkot, si Yezuan ay hindi nakatulad ng dati.
Take one of my moves. Kung hindi ka mamatay, it'll be your skill. Isang mahinang dagandong ang pinakawalan ni Ye Zuan at biglang inilabas ang kanyang kaliwang kamay. High-grade Nether Passage Divine Ability, paghihiwalay ng Heaven Sword Finger. Swish! Fu! Napakabilis ng malamig na liwanag na ito na nagpapalpitate sa puso ng isang tao. Sa isang iglap, pumasok ito sa ulo ng Great Elder ng Blackwater Lightning Flood Dragon Clan, na tumagos sa kanyang utak. Flop! Ang bangkay ng Blackwater Thunder Flood Dragon Clan's Great Elder ay nahulog sa kalahati, at ang kanyang aura ay nagsimulang mawala ng mabilis. Isang pang-anim na antas na eksperto sa Nether Passage Realm ang napatay sa isang welga. Sa likod ni Ye Zuan, ang Heavenly Thunder Hall Lord, si Elder Ling Yao, Ling Mutian at ang nakapaligid na mga disipulo ng Heavenly Thunder Hall ay natahimik na, ang ilan ay nanginginig. Kahit ako ay hindi makayanan ang galaw na iyon. Ang Lord of the Heavenly Thunder Hall, si Ling Xinglong, ay nanginginig habang nilulunok niya ang kanyang laway. Sa loob lamang ng ilang maikling araw, si Ye Zuan ay lumaki sa antas kung saan mas malakas pa siya kaysa sa kanya. Si Ye Zuan kaya ito ay isang samsara traveler. Hindi maliit ang impluensya ng Heavenly Thunder Hall. Mayroong ilang ika-6 na antas na mga eksperto sa Nether Passage Realm sa bulwagan, gayon din ang 2 ninuno ng Nether Passage Realm sa ika-7 antas. Samantala, habang ang Blackwater Lightning Flood Dragon Clan ay walang ika-7 antas na eksperto sa Nether Passage Realm, mayroon pa rin silang 2 eksperto sa Nether Passage Realm sa ika-6 na antas. Kung sila ay matanda, sila ay magiging isang malaking banta. Ngayon, gayunpaman, ang kanilang banta ay direktang nabawasan ng kalahati. Hindi, dapat sabihin na hindi sila banta. Ano ang halaga ng isang pang-6 na antas ng Nether Passage Realm na ninuno ng Yao Clan? Swish! 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 Ngayon, biglang sumaksak si Ye Zuan ng ilang beses, pinatay ang iba pang 3 5th level na mga eksperto sa Nether Passage Realm, pinahina muli ang impluensya ng Blackwater Lightning Flood Dragon Clan. Hall Lord, pwede ko bang tanungin kung saan itinatag ang Blackwater Lightning Flood Dragon Clan? Lumapit si Ye Zuan, kinuha ang yin at yang ring ng 4 na bangkay bago tumalikod at nagtanong. Gusto mo silang lipulin? Sumimangot ang Lord of the Heavenly Thunder Hall na si Ling Xinglong. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpa siya si Ye Zuan na kalimutan ito. Sa pagdaragdag ng Blackwater Lightning Flood Dragon Clan, medyo tumaas ng kaunti ang lakas ng Heavenly Thunder Hall. Kung lipulin nila ang clan na ito, ang lakas ng Heavenly Thunder Hall ay babalik. Hindi sa lawak ng paglipol sa kanila. Gusto ko lang ng kabayaran, nagkibit-balikat si Ye Zuan, nagpas siyang palayain sila. Magkano? Ang Lord of the Heavenly Thunder Hall, Ling Xinglong, ay nakahinga ng maluwag. Nagtanong. 1,000,000 Inner Devil Pills. Direktang sabi ni Ye Zuan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, ang grupo ng mga disipulo sa kanyang likuran ay natigilan. 1,000,000 Inner Devil Pills. Ano ba naman? Kailangang malaman na ang 100 Inner Devil Pills ay isang kapalaran na sa kanila. 1,000,000, iyon ay isang buong 10,000 beses ang halaga ng 100 tabletas. Gayunpaman, para sa isang Blackwater Lightning Flood Dragon Clan na may legacy na 100 taon, ito ay isang bagay pa rin na maaari nilang alisin. Kung tutuusin, kailangan nilang ilabas ito kahit na maghahalungkat sila sa kanilang mga dibdib. Kung hindi, haharapin nila ang kapahamakan ng pagkalipol sa kanilang angkan. Sige, mababayaran ko muna sila, biglang sabi ng Lord of the Heavenly Thunder Hall, Ling Xinglong. Bayaran mo muna sila. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Nahulaan niya na gustong pansamantalang pigilan ni Ling Xinglong ang kanyang galit. Kung hindi, kung ang Blackwater Lightning Flood Dragon Clan ay talagang mapuksa, ang Heavenly Thunder Hall ay magdaranas ng malaking pagkawala. Kung gayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Gayon din, kung ito ay maginhawa, mangyaring tulungan akong ipagpalit ang kalahati ng mga Inner Devil Pills na ito para sa mga ores at ang kalahati ay para sa mga likas na kayamanan. Sabi ni Ye Zuan, ores. Nagpalitan ng tingin sina Ling Xinglong at Ling Yao. Nauunawaan ang pakikipagpalitan ng mga likas na kayamanan, ngunit ano ang silbi ng pagpapalit ng mga ito sa mga ores? Gayunpaman, hindi sila masyadong nagtanong. Pagkatapos ng lahat, hindi tanga si Ye Zuan.
Ang 500,000 Inner Devil Pills na halaga ng ores ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Sige, makukuha ko ito para sa iyo sa loob ng 3 araw, tumanggo si Ling Xinglong. Kung walang ibang bagay ang Panginoon, babalik muna ako sa pagpapahinga. Itinaas ni Ye Zuan ang kanyang mga kamao kay Ling Xinglong bago tumalikod at umalis. Sa sandaling ito, siya ay naging sentro ng atensyon. Sa loob lamang ng ilang maikling araw, nakalusot siya mula sa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage hanggang sa ikalimang antas ng yugto ng Nether Passage, at mas bata pa siya ng 10 taon kaysa sa numero 1 henyo ng Heavenly Thunder Hall, si Ling Zantian. Siguradong isang samsara traveler si Ye Zuan. Ito ang hinuhulaan ng lahat sa kanilang mga puso. Mayroon pang ang kaunting mga babaeng disipulo ng Heavenly Thunder Hall na sumusulyap kay Ye Zuan. Kung nagawa ni Ye Zuan na mahalin sila, tiyak na aakyat sila sa langit. Kung maaari silang magpalipas ng isang gabi kasama si Ye Zuan, kahit na mawalan sila ng 10 taon ng kanilang buhay, papayag pa rin sila. Matapos mangyari ang napakalaking bagay, ang mga matataas na echelon ng Heavenly Thunder Hall ay nagtipon na lahat. Gayunpaman, isinara ni Ye Zuan ang kanyang mga pinto at tumangging makipagkita sa kanila nitong 3 araw. Ang Ling family ay nahulaan na si Ye Zuan ay naglilinang, at sa gayon ay hindi siya inistorbo. Siyempre, tinatalakay din ng mga matataas na echelon ng Heavenly Thunder Hall kung paano bumuo ng isang relasyon sa walang kwentang iskolar ng Black Chaotic Corner. Pagkatapos ng lahat, sa likod ng walang kwentang iskolar ay ang Northern Heavens Academy. Ang sinumang makapasok sa Northern Heavens Academy ay tiyak na magiging kahanga-hanga. Napakabilis, 3 araw ang lumipas. Pagkaraan ng 3 araw, personal na dinala ni Ling Xinglong ang mga ores na nagkakahalaga ng 500,000 Inner Devil Pills at mga natural na kayamanan na nagkakahalaga ng 500,000 sa tirahan ni Ye Zuan. Ang mga bagay na ito ay medyo kaakit-akit kay Ling Xinglong mismo. Gayunpaman, para kay Ye Zuan, maaaring hindi nila siya matutulungan na makalusot. Kabanata 1188, Salamat, Palace Master. Matapos maramdaman ang aura sa labas, nagmamadaling binuksan ni Ye Zuan ang pinto at nagpasalamat sa kanya. Mayroon pa akong ilang bagay dito. Ibinigay ni Ling Xinglong ang mga bagay kay Ye Zuan at sinabing, may kaugnayan ka ba sa walang kabuluhang iskolar na iyon? Hindi. Agad namang umiling si Ye Zuan. Narinig ko mula kay Elder Ling Yao na ang Northern Heavens Academy ay kasalukuyang nagre-recruit ng mga estudyante. Bakit hindi ka pumunta at tingnan? Kung makapasok ka sa Northern Heavens Academy, ito ay mas mahusay kaysa sa Heavenly Thunder Hall, sabi ni Ling Xinglong. Oo, gusto ko ring tingnan ang Northern Heavens Academy. Tumanggo si Ye Zuan. Gayunpaman, ayaw niyang sumali sa Northern Heavens Academy. Ilang bagay lang ang gusto niyang imbestigahan. Ang Underworld at Mo Xiaoye ay parehong naghahanap ng isang tao. Mabuti kung may hinahanap sila, ngunit naghahanap sila ng isang pares ng mga kapatid. Kaya naman, naakit nito ang kanyang atensyon. Sa makatuwid, nais niyang tingnan ang Northern Heavens Academy at tingnan kung mayroong anumang mga pahiwatig tungkol dito. Mabuti, mas mabuti pa iyon. Naghahanda na rin akong magpadala ng ilang mga marunong na alagad. Ngumiti si Ling Xinglong ng may kasiyahan. Kapansin-pansin ang talento ni Ye Zuan. Ang pag-iwan sa kanya sa Heavenly Thunder Hall ay sobrang sayang. Sa makatuwid, naramdaman ni Ling Xinglong na ang Northern Heavens Academy ang pinakaangkop para kay Ye Zuan. Siyempre, may isa pang dahilan si Ling Xinglong para hanapin siya sa pagkakataong ito. Ye Zuan, sa totoo lang, gusto kong magtanong. Napakabilis ba ng iyong cultivation dahil nabuksan mo ang iyong minanang alaala? Tanong muli ni Ling Xinglong. Ang tanong na ito ay natigilan saglit kay Ye Zuan. Gayunpaman, nag-react siya sa isang kisap mata. Palace Master, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako reincarnator. Kung hindi, tiyak na ipapasa ko sa iyo ang ilang longevity divine ability at reincarnation divine ability. Medyo walang magawa si Ye Zuan. Gayunpaman, naglabas siya ng yin at yang ring mula sa kanyang dibdib at ibinigay ito kay Ling Xinglong, sinabing, nasa loob ang ilang martial arts na nakuha ko, kabilang ang high-grade ethereal opening divine ability, Parting Heaven Sword Finger. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Ling Xinglong. Sa Heavenly Thunder Hall,
ang Heavenly Thunder Battle Halberd ang isa na pinakamalapit sa high-grade ethereal opening divine ability. Ngayon, nakakuha na talaga siya ng high-grade ethereal opening divine ability. Ito ay isang malaking pakinabang. Pagkatapos ng paulit-ulit na pasasalamat kay Yezuan, umalis siya, ayaw niyang abalahin ang paglilinang ni Yezuan. Para kay Yezuan, bumalik siya sa sarili niyang silid. Luo-luo, nandito na ang iyong cultivation resources. Inilipat ni Yezuan ang 500,000 inner demon pills na halaga ng mga makalangit na materyales at makalupang kayamanan sa planting space. Gamit ang mga makalangit na materyales at mga kayamanan sa lupa, magagawa ni Luo-luo na makapasok sa ika-6 na antas ng Nether Passage Realm, o maging sa ika-7 antas sa loob ng maikling panahon. Para sa natitirang 500,000 inner demon pills na halaga ng ores, lahat sila ay kinain niya. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ding! Nakalusot ang Thunder Pearl. 2 system notification ang tumunog. Sa ngayon, si Wei Zhenchen at ang Thunder Pearl ay parehong nasa ika-7 antas ng Nether Passage Realm. Kahit na hindi kumilos si Yezuan, maaari pa rin nilang labanan ang isang ika-7 antas na eksperto sa Nether Passage. Gayunpaman, dahil ang Thunder Pearl at Yezuan ay walang co-growth contract, kalahati ng mga ores ay nasayang. Ngayong natapos na niyang dagdagan ang kanyang lakas, oras na para magpatuloy si Yezuan. Sa nakalipas na 3 araw, hindi siya tumutuloy sa kanyang silid. Sa halip, ginamit niya ang Eyes of the Void para maglibot. Nalaman niyang ang mga nahuli na magkakapatid ay ipinadala lahat kay Zhou Huacheng. Itong 100 Things City din ang binanggit ng walang kwentang iskolar. Ang recruitment point ng Northern Heavens Academy ay matatagpuan din sa Zhou Huacheng. Kaagad, napunit niya ang kalawakan at umalis sa Heavenly Thunder Hall, dumating muli sa Black Chaotic Corner. Pagkatapos, tumungo siya sa hilagang silangan na direksyon ng Black Chaotic Corner. Tinataya niya na aabutin siya ng mga 2 araw bago makarating sa Zhou Huacheng. Sa 2 araw na ito, nakapasok si Luo-luo sa ika-5 antas ng Nether Passage Realm sa pamamagitan ng pag-asa sa mga makalangit na materyales at makalupang kayamanan pati na rin sa masaganang yuan chi ng langit at lupa sa planting space. Sa pagtutulungan niya at ni Yezuan, hindi magiging problema para sa kanila na labanan ang mga eksperto sa ika-8 antas ng Nether Passage. Pagkalipas ng 2 araw, dumating si Yezuan sa Zhou Huacheng. Ang Panginoon ng lungsod ng Zhou Huacheng ay nasa ika-7 antas lamang ng Nether Passage Realm, ngunit sinasabing ang underworld dito ay napaka-aktibo. Pagkapasok ni Yezuan, nakita niya ang isang iskolar na nakaputi na naglalagay ng paunawa. Si Yezuan ay curious na lumakad para tingnan. May hinahanap pala siya. Gayunpaman, ang presyo dito ay talagang 1,000,000 inner demon pills. Ano ba? Pagkatapos magbuntong hininga sa kanyang puso, itinuon ni Yezuan ang kanyang tingin sa larawan. Tang Hanshan, 23 taong gulang, ika-7 antas ng Nether Passage Realm. Hindi nakaimik si Yezuan. Isang 23 taong gulang na ika-7 antas ng Nether Passage Realm. Talagang nakakatakot ang talentong ito. Gayunpaman, ito ay katanggap-tanggap pa rin. Kung tutuusin, miyembro siya ng Northern Heavens Academy. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumabas sa lungsod. Matapos maramdaman ang aura na ito, tumingin din si Yezuan at natuklasan na ang taong dumating ay isang taong kilala niya. Frivolous Scholar. Hindi napigilan ni Yezuan na mapaiyak sa gulat. Hindi niya akalain na ang walang kwentang iskolar ay nasa Zhou Huacheng. Ikaw pala, Panipi. Nakilala rin ng walang kwentang iskolar si Yezuan at bahagyang nagulat. Nandito ka rin ba para sumali sa pagsusulit ng Northern Heavens Academy ko? Tanong ng walang kwentang iskolar. I haven't decided yet. Nandito lang ako para tingnan. Umiling si Yezuan. Sa sandaling ito, natuklasan niya na ang walang kwentang iskolar ay nakalusot na at umabot sa ika-7 antas ng Nether Passage Realm. Kaya pala ganito, ang walang kwentang iskolar ay tumango. Ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang isa pang iskolar, sinabi niya, tapos na ba ang lahat? Senior kuya, tapos na. Sagot ng scholar, maaaring siya rin. Biglang may naisip si Yezuan at nagtanong. Tama, dapat nahuli din siya. Pinsan ko si Tang Hanshan. Bago ito, nahuli din ang pinsan ko.
Walang magawang tumango ang walang kabuluhang iskolar. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay, sinabi niya, tama. Tinatawag akong Tang Yuanlong. Yezuan. Kinulong ni Yezuan ang kanyang mga kamay at sinabi, Kuya Ye, narinig ko sa junior brothers ko that day. You're powerful, powerful. Hindi napigilan ng walang kwentang iskolar na mapabuntong hininga. Sobrang papuri sa akin ni Kuya Tang. Nakatagpo lang ako. Mahinhin na sagot ni Yezuan. Dahil nandito si Kuya Ye, bakit hindi mo tingnan? Kasalukuyang nagre-recruit ng mga estudyante ang Northern Heavens Academy ko. Hanggat pumasa si Brother Ye sa isang maliit na pagsusulit, maaari kang pumasok sa Northern Heavens Academy ko at maghanap ng guro. Sinadya ng walang kwentang scholar. Okay, tumango si Yezuan. Originally, gusto lang niyang mag-imbestiga. Gayunpaman, sa pag-iisip na maaaring mas madaling mag-imbestiga kung siya ay may pagkakakilanlan ng isang disipulo ng Northern Heavens Academy, gusto niyang tingnan. Higit pa rito, ang Northern Heavens Academy ay mayroong maraming high-grade na Nether Passage Divine Abilities. Mayroong kahit Heart's Desire Divine Abilities. Sa ganitong paraan, pakiusap. Ang walang kwentang iskolar ay magalang na nanguna sa harapan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Yezuan sa harap ng isang mansyon. Marami ng mahabang pila sa labas ng pasukan ng mansyon. Ang mga taong ito ay narito upang magparehistro. Iba-iba ang lakas ng mga taong ito. Ang ilan ay nasa Manifestation Realm lamang, habang ang iba ay nasa ikalimang antas ng Nether Passage Realm. Kabanata 1189. Sa pangunguna ng walang kabuluhang iskolar, direktang pumasok si Yezuan sa Northern Heavens Manor sa ilalim ng naiinggit na mga tingin ng karamihan. Pagbati, Senior Kuya Tang. Pagbati, Senior Kuya Tang. Sa daan, maraming mga disipulo ng Northern Heavens Academy ang bumati sa kanya. Kailangang sabihin na ang walang kabuluhang iskolar na ito ay medyo sikat. Bagaman ang walang kabuluhang iskolar na ito ay hindi malakas, at ang kanyang kakayahan ay hindi mataas, sinabi ng kanyang tatlong disipulo na nilinang niya ang matuwid na kasulatan sa ikatlong yugto. Sa hitsura nito, siya ay medyo makapangyarihan. Tila ang mga bagay sa loob ay hindi mga bagay na maaaring matutunan ng may mahusay na kakayahan. Panipi, palihim itong sinabi ni Yezuan sa kanyang puso, pagkatapos ay sinundan ng walang kabuluhang iskolar sa isang silid. Junior brother, this is my friend. He's here to participate in the examination. Sinabi ni Tang Yuanlong sa isang iskolar sa ika-6 na antas ng Nether Passage Realm. Oo, kuya. Tumango ang scholar at agad na itinigil ang kanyang ginagawa. Ang mga aksyon ni Yezuan ay maaaring ituring na pagputol ng pila. Gayunpaman, ang taong nasa pagsusulit ngayon ay hindi nang ahas na magkaroon ng anumang pagtutol. Upang maging kaibigan ng isang scholar mula sa Northern Heavens Academy, tiyak na mayroon siyang kakayahan. Hindi siya isang taong kaya niyang i-provoke. Pagkatapos nito, kumuha ang iskolar ng isang piraso ng papel at ibinigay ito kay Yezuan. Tiningnan ni Yezuan ang papel at sa loob-loob na sumigaw, Dam, isang gesang bogtong. Tama, ang pagsusulit ng Northern Heavens Academy ay isang palaisipang bogtong. Ito ay napakasimple. Gayunpaman, binigyan ng iskolar na ito si Yezuan ng napakasimpleng bogtong dahil kay Tang Yuanlong. Dalawang salita lang ang nakasulat sa papel, isang tao. Malaki ang sagot sa bogtong. Umirap si Yezuan. Medyo nahiya siya na binigyan niya talaga siya ng ganoong simpleng bogtong. Ito ay nagdududa sa kanyang katalinuhan. Brother Ye, please don't be offended. This guessing riddle is just for fun. Siyempre, kung hindi mo man lang mahulaan ng bogtong, paano ka papasok sa Northern Heavens Academy ko? Nakangiting sabi ni Tang Yuanlong. Gayunpaman, ang bogtong ay ang unang bahagi lamang. May isa pa, pakilagay ang iyong kamay sa kristal na ito. Sinabi ng iskolar na namamahala sa pagsusuri sa transparent na globo sa mesa. Si Yezuan ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito at direktang ipinatong ang kanyang kamay dito. Pagkatapos, lumitaw ang mga ulap ng itim na aura sa transparent na globo. Nang makita ito, nagsalubong ang mga kilay ni Tang Yuanlong at ng tagasuri. Hindi maganda ang mga ekspresyon nila. Kuya Ye, medyo mabigat ang balak mong patayin. Mabagal na sabi ni Tang Yuanlong. Oo, nakapatay ako ng maraming tao. Tumango si Yezuan.
Nalampasan na ng killing intent na ito ang recruitment standards ng Northern Heavens Academy ko. Gayunpaman, hindi dahil hindi ka tatanggapin ng Northern Heavens Academy ko. Maaari ka munang mag-cultivate sa outer court sa loob ng isang panahon. Hanggat makapasa ka sa pagsusulit, makapasok ka sa inner court. Nagpatuloy si Tang Yuanlong. Sige, si Yezuan ay walang anumang pagtutol. Sa anumang kaso, gusto lang niyang tingnan ang Northern Heavens Academy. Ano ang tinitingnan mo? Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang insightful eye. Kung matututo siya ng wishful will divine ability, malaking pakinabang ito. Ang kristal na ito ay maaaring gamitin upang subukan hindi lamang ang pagpatay ng layunin, kundi pati na rin ang mga ugat ng demonyo. Kuya Ye, dahil hindi ka naglilinang ng mga sining ng demonyo, maaari kang pumasok sa outer court, patuloy ni Tang Yuanlong. Pagkatapos nito, ang iskolar ng pagsusulit ay nagpasa ng token at isang sulat kay Yezuan, na nagsasabing, maaari kang pumasok sa Northern Heavens Academy anumang oras. Maraming salamat. Natanggap ni Yezuan ang token at sulat at itinago ang mga ito sa kanyang universe ring. Sa pamamagitan nito, nakapasa siya sa pagsusulit at maaaring pumasok sa Northern Heavens Academy para mag-cultivate. Gayunpaman, alam din niya na ang outer court ng Northern Heavens Academy ay hindi ganoon kagaling. Kung tutuusin, kahit isang tulad niya, na puno ng hanggaring pagpatay, ay maaaring pumasok. Ang outer court ay malamang na pinaghalong mga manloloko at dragon. Baka may mga assassin mula sa underworld na pinaghalo. Kuya Tang, gusto kong itanong, saan matatagpuan ang sangay ng underworld sa Zhuhua City? Pagkaalis ni Yezuan sa silid, nagtanong siya. Ang sangay ng underworld, bakit mo natanong? Tanong ni Tang Yuanlong na nakakunot ang noo. Mayroon akong dalawang kaibigan na nahuli ng mga assassin ng underworld. Hindi ko alam kung saan sila nilipat, pero nag-iimbestiga ako. Kung hindi ako nakipag-away sa Phantom Gang noong araw na iyon. Sinabi ni Yezuan ng totoo. Saglit na naalala ni Tang Yuanlong. Sa katunayan, narinig niya na nakipag-away si Yezuan sa Phantom Gang dahil sa bagay na ito, na humantong sa pagkawasak ng Phantom Gang. Ang sangay ng underworld sa Zhuhua City ay sinira ng isang guro mula sa Northern Heavens Academy ilang araw na ang nakalipas. Ilang mga tao ang nahuli at dinala pabalik sa Northern Heavens Academy. Sagot ni Tang Yuanlong, nawasak. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Tila maaari niyang imbestigahan ang bagay na ito sa daan. Kaagad, nagpaalam siya sa walang kwentang iskolar at umalis. Sa sulat, mayroong isang mapa mula sa Zhuhua City hanggang sa Northern Heavens Academy. Ito ay lumabas na mayroong isang illusion array sa labas ng Northern Heavens Academy, kaya hindi ito natuklasan. Ngayong bukas na ito, madali itong mahanap. Kasunod nito, gumugol pa si Yezuan ng 2 araw para makahabol sa iba at makarating sa Northern Heavens Academy. Ang Northern Heavens Academy ay itinayo sa isang bundok at napapaligiran ng mga ulap. Kung titingnan sa malayo, parang fairyland. Dumating si Yezuan sa paanan ng bundok. Ang panlabas na patio ng Northern Heavens Academy ay nasa paanan ng bundok. Sakop nito ang isang malawak na lugar at marami na ang mga taong nagmula sa iba't ibang lugar. Sir, pwede po bang magtanong kung anong problema? Tumagilid ang isa sa mga iskolar. Nakapasa ako sa pagsusulit ng Zhuhua City at narito ako para magulat. Direktang sabi ni Yezuan. Oh, andan yung reporting area. Ihahatid na kita dun. Ang sabi ng iskolar sa sobrang palakaibigang paraan. Maraming salamat. Nagpasalamat si Yezuan sa kanya. Maya-maya, nakarating na siya sa reporting area. Ang pag-uulat ng guro ay talagang nasa 8 antas ng Nether Passage Stage. Hindi maiwasan ni Yezuan ang manginig. Ang Northern Heavens Academy ay talagang kakilakilabot. You're here to report, right? Ibigay mo sa akin ang sulat. Inabot ng matanda ang kanyang kamay nang hindi nakataas ang ulo. Ipinasa ni Yezuan ang sulat. Sinulyapan ito ng matanda, saka itinapon sa gilid. Gayunpaman, sa susunod na sandali, bigla siyang may naisip at kinuha ang sulat. Itong date, 2 araw na ba ang nakalipas? 2 araw ka lang para makarating dito mula sa Zhuhua City. Panipi, medyo nagtatakang sabi ng matanda. Nako, may flying mount itong brat na ito. Nagmamadaling paliwanag ni Yezuan.
Kung isa itong ordinaryong 5th level Nether Passage stage, aabutin ng hindi bababa sa 5 hanggang 6 na araw bago makarating dito mula sa Johua City. Gayunpaman, 2 araw lang ang ginugol ni Yezuan. Oh, so parang ganon. Hindi na masyadong nag-isip ang matanda. Kumuha ng isa pang kristal, sinabi niya, subukan mong muli ang iyong layunin sa pagpatay. Hindi siya naniniwala na ang isang kabataang tulad ni Yezuan ay magkakaroon ng ganoon kalakas na hangarin sa pagpatay. Iniabot ni Yezuan ang kanyang kamay para subukan itong muli. Sure enough, ito ay katulad ng dati. Brat, mas kaunti ang pumatay at mag-aral pa. Seryosong sabi ng matanda, gagawin ko. Tumango si Yezuan. Ang panlabas na patio ng Northern Heavens Academy ay isang lugar para sa mga tao upang linangin ang kanilang kalagayan sa pag-iisip. Sa pamamagitan lamang ng pagpapabuti ng kanilang kalagayan sa pag-iisip at pagbabawas ng kanilang layuning pumatay ay makapasok sila sa panloob na patio. Kabanata 1190. Ano, Mo Shai? Nang marinig ito, ang katawan ni Yezuan ay hindi maiwasang manginig. Narinig niya talaga ang pangalang ito sa Northern Heavens Academy. Dapat ba niyang sabihin na swerte siya o malas? Hindi niya akalain na papasok din si Mo Shai sa Northern Heavens Academy. Hindi kaya siya rin ang nag-iimbestiga sa bagay na iyon. Si Mo Shai ay isang reincarnator. Siya ay nabuhay ng libu-libong taon sa kanyang nakaraang buhay. Bukod dito, siya ay isang assassin. Ang bilang ng mga taong napatay niya sa libu-libong taon na ito ay malamang na higit pa sa bilang ng kanin na aking nakain. Nanginginig din si Yezuan. Pagkatapos, kumuha siya ng mga gamit at umalis. Junior, dahil pumasok ka na sa Northern Heavens Academy, magkampihan na tayo mula ngayon. Ano man ang iyong ginawa sa nakaraan, o kung sino ang iyong pinatay, sana ay maaari mong linangin at linangin ang isang buhay ng katwiran. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa iyong paglilinang sa hinaharap. Panipi, ang iskolar na nanguna para kay Yezuan ay nagpaalala sa kanya. Salamat, Senyor. Nagpasalamat si Yezuan sa kanya. Sa mga kinuha niya, may tinatawag na meditation record. Kung gusto niyang pumasok sa panloob na patio, kailangan niyang lubos na maunawaan ang tala ng pagninilay. O sige, kung may time ka, pwede kang pumunta sa meditation lake. Minsan, may zither music. Malaking tulong para sa iyo. Nang matapos magsalita ang scholar ay tumalikod na ito at umalis. Zither music. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, ngunit hindi siya interesado. Isa lang ang layunin niya sa pagpasok sa Northern Heavens Academy, at iyon ay ang mag-imbestiga. Ngunit ngayon, kailangan niyang hanapin si Mo Shai at tingnan kung mayroong anumang mga pahiwatig. Talagang hindi niya inaasahan na si Mo Shai ay mag-iimbestiga sa lugar na ito. Itong si Mo Shai, pumunta rin ba siya dito para mag-imbestiga? Sino ang taong hinahanap ni Mo Shai at ng Underworld? Panipi, si Yezuan ay maraming katanungan sa kanyang puso. Hindi rin niya alam kung magsisimula ba siya ng away kapag nakilala niya si Mo Shai dito. Pagkatapos ng lahat, may mga eksperto sa Fulfillment Realm sa Northern Heavens Academy. Kung gagawa siya ng eksena, tiyak na hindi niya kakayanin ang kahihinatnan. Ang outer courtyard ng Northern Heavens Academy ay naitatag pa lamang na nakapalibot sa buong bundok. Sa harap ni Yezuan, mayroon ng libu-libong tao na sumali sa Northern Heavens Academy. Hindi na bumalik si Yezuan sa kanyang sariling tirahan at nagsimulang gumala. Sa kanyang pambihirang perceptive eye, hanggat lumitaw si Mo Shai sa malapit, madarama niya ito kaagad. Sa pagkakataong ito, ang Northern Heavens Academy ay nagre-recruit ng mga estudyante. Halos kahit sino ay maaaring dumating, mula sa 60 taong gulang hanggang 6 na taong gulang. Natural, ang mga nakababata ay tinawag na book boys at dinala sa ibang mga lugar ng mga guro ng Northern Heavens Academy upang alagaan. Habang hinahanap ni Yezuan si Mo Shai, nakatagpo siya ng ilang tao. Medyo marami rin ang mukhang napakabisyo. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na gumawa ng gulo sa Northern Heavens Academy. Umikot si Yezuan sa paanan ng bundok ngunit hindi mahanap si Mo Zuyi. Baka lumabas na siya. Sumimangot si Yezuan, bahagyang naguguluhan. Walang magawa, huminto siya sa gilid ng isang lawa at naghanda para tingnan ang meditation record na kakakuha lang niya. Itong meditation record ay talagang kakaibang bagay.
Kahit sa aking memorya, isang talata lang ang naaalala ko. Si Yezuan ay hindi nang ahas na paniwalaan ito. Sa daan, medyo marami siyang narinig. Karamihan sa mga tao ay pumasok sa outer courtyard. Kung gusto nilang umabant mula sa outer courtyard hanggang sa inner courtyard, kailangan nilang lubusang maunawaan ang meditation record. Sa madaling salita, kailangan nilang isaulo ang buong tala. Ang pagsasaulo ay isang napakadaling gawain para sa isang taong ka-level ni Yezuan. Kahit na 10,000 salita, kabisado niya ito nang hindi nawawala ang isang salita. Gayunpaman, ang tala ng pagninilay na ito ay napakahiwaga. Matapos tingnan ito ng ilang sandali, isang talata lamang ang natatandaan ni Yezuan, mga 100 salita. Kung mas mamamatay tao ang isang tao, mas kaunting nilalaman ang kanilang maaalala. Kapag kalmado na ang kanilang puso saka lang nila maaalala. Sa simpleng pagsasalita, ito ay ang paglilinang ng estado ng pag-iisip. Masyadong malakas ang mamamatay tao kung aura, kaya masyadong mabagal ang pagsasaulo ng meditation record na ito. Ang ilang mga tao ay maaaring mag-solo ng ilang pahina ng nilalaman pagkatapos makapasok sa outer courtyard. Si Yezuan ay walang magawa. Ang talaan ng pagninilay na ito ay mayroong 100 pahina ng nilalaman, at bawat pahina ay may hindi bababa sa 5 talata. Gayunpaman, 1 talata lang ang naisolo ni Yezuan. Gaano katagal bago niya ito kabisaduhin? Masyado itong nakakatakot. Kahit nabasahin ko ito ng malakas, makakalimutan ko ito sa isang kisap mata. Kung kailangan kong kabisaduhin ito, malamang na hindi ko ito matapos sa 1 taon. Nang inig si Yezuan, kung gusto niyang umabant mula sa outer courtyard hanggang sa inner courtyard, kailangan niyang isaulo ang buong meditation record nang hindi nawawala ang isang salita. Kung bibigyan ng oras si Yezuan, aabutin ito ng hindi bababa sa 5 taon. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang dahil. Tandang padamdam. Ding! Matagumpay na nakopya ang meditation record. Nag-prompt ang system. Ngayon, kahit na hindi ito kabisado ni Yezuan, maaari pa rin niyang silipin ito sa kanyang isipan. Kaya't hanggat gusto niya, maaari siyang sumulong kaagad sa inner courtyard. Gayunpaman, hindi iyon kailangan. Sa sandaling ito, biglang pumasok sa kanyang tenga ang malamyos na tunog ng isang Scyther, ham! Nagtaas ng kilay si Yezuan. Bigla niyang naramdaman na maraming tao ang sumusugod sa kanyang direksyon at nagkukumpulan sa tabi ng lawa. Nandito na ang Zither! Nandito na ang Zither! Lahat, halika dali! Ito ay isang magandang pagkakataon upang mapabuti ang iyong estado ng pag-iisip. Ang mga tao mula sa outer courtyard ay nagtipon sa paligid. Ang kudyapi. Nang marinig ito ni Yezuan, natigilan siya sandali. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng scholar. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, maaari siyang pumunta sa meditation lake. Kung maririnig niya ang Zither, ito ay isang magandang pagkakataon upang mapabuti ang kanyang estado ng pag-iisip ng mabilis. Sa grupong ito ng mga alagad sa outer courtyard, may mga tao na nananatili dito araw-araw at hindi bumabalik sa gabi para lang marinig ang sitar. Ibinaling ni Yezuan ang kanyang ulo sa direksyon ng tunog. Napagtanto niya na ang tunog ay nagmumula sa isla sa gitna ng lawa. Mayroong ilang uri ng hanay sa isla na hamarang sa kanyang espiritual na pakiramdam at pangunawa. Sino ang naglalaro ng Zither? Si Yezuan ay labis na naguguluhan. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa loob ng ilang segundo, mas kalmado ang pakiramdam niya. Malaki nga ang epekto ng tunog ng sitar sa kanyang estado ng pag-iisip. Tila isang makapangyarihang tao ang tumutugtog ng sitar at ginagamit ang kapangyarihan ng all creations upang palabasin ang tunog. Pinakalma nito ang mga nakapaligid na iskolar at pinagbuti ang kanilang estado ng pag-iisip. Kailangang sabihin na pagkatapos ng pakikinig sa kanta, ito ay talagang epektibo. Naramdaman ni Yezuan na naisalo niya ang 1 o 2 pang linya ng meditation record. Kung pinakinggan pa niya ito ng ilang beses, kabisado na niya ang buong pahina. Gayunpaman, ito ay walang silbi kay Yezuan. Maya-maya, huminto ang kanta at natapos ang kanta. Sigh, yon na naman. Pero malaki ang improve ng state of mind ko. After a while, makakasolo na ako ng 30 pages. Ang bilis naman. Hindi pa nga ako tapos mag-memorize ng 25 pages. Walang magawa ang grupo ng mga iskolar.
Ang pinakawalang magawa ay si Yezuan. Sa mga iskolar na ito sa outer courtyard, malamang na may mga tao na nakapatay ng 10 beses na mas maraming tao kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang layunin sa pagpatay ay nasa pangalawa. Nagtaka ito sa kanya. Kalimutan mo na, nandito lang ako para mag-imbestiga pa rin. Kapag tama na ang oras, papasa ako sa pagsusulit at papasok sa inner courtyard. Pagkatapos, gagamitin ko ang Eye of Revelation para magnakaw ng ilang divine ability.